Nanawagan si Senador Ramon Revilla Jr. para sa pambansang interes sa halip na isulong ang political agenda. Inihag ito ni Revilla sa kanyang privilege speech sa Senado 3 araw matapos siyang kasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng pork barrel scam. Naging emosyonal ang senador habang nagsasalita sa plenaryo. Nag-uulat si Sam Ramirez mula sa Senado Live. Magandang gabi sa inyo, Attorney Mark. Kanina nga ay nagsagawa ng privilege speech si Senator Bong Revilla Jr. dito sa Senado. Pagpapasalamat at pagpapaalam, yan ang naging tema ng kanyang privilege speech. Dumalo rin dito sa Senado ang kanyang may bahay na si 2nd District of Cavite Representative Lani Mercado kasama ang kanilang mga anak. Ilan lamang sa mga nabanggit ni Senator Bong Revilla Jr. na simulat sa pulpa man ay malinis na ang kanyang konsensya. Ngunit nagpahayag din siya ng kanyang kahandaan kung sakali man na palabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Matatandaan natin na noong nakaraang linggo ay nagsampa ng kasong plunder ang ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senators Bong Revilla Jr., Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada. Ilan lamang sa kanyang mga nabanggit pa sa kanyang privilege speech ay kanyang panawagan kay Pangulong Aquino. Narito at panoorin natin ang isang bahagi ng naging talumpati kanina ni Senator Bong Revilla Jr. Sa ating kasaysayan. Mr. President, nasabi ko na nga po dati, malinis po ang aking konsensya. Ngayon na naisampa na ang kaso laban sa amin, hayaan nyo na pong harapin namin ito sa husgado. Ipaubayan na po natin ito sa korte at doon ko na po ipagtatanggol ang aking sarili. Ang atensyon na itinuon sa amin, ituon na natin sa mas mahalagang bagay na magbibigay kaginhawahan sa ating mga kababayan. Napakarami pong hinaharap na problema ng ating bayan na mas nangangailangan ng tama at mabilisang solusyon. Isipin na muna natin ang bayan, ang ating mga mamamayan, ang kanilang mga pangunahing mga pangangailangan. Tama na ang batuhan. Tama na ang siraan. Kung mamarapatin, may panawagan po ako sa ating mahal na Pangulong Aquino. Alam ko pong marami tayong di pa pagkakaunawaan sa usaping politikal, Ginoong Pangulo. Ngunit, isa lang ang hangarin natin para sa bayan. President Aquino, nakasalalay po sa inyo ang kinabukasan ng bansa sa loob ng natitira pang 2 taon bilang Pangulo. Ibinunyag din niya sa kanyang privilege speech na meron din siyang hawak na listahan. Ngunit itong listahan ito ay naglalaman ng mga taong nais niyang pasalamatan. Kabilang nga dito yung mga kasamahan niya sa Senado, isa-isa niya ditong pinasalamatan ang mga colleagues niya. No? At ilan lamang sa mga notable dito ay si Senate President Franklin Drilon. Sinabi rin niya kay Drilon na ipaglaban niya ang reputasyon ng nasabing institusyon. Samantalang medyo naging light naman yung mood nung dumating sa pagpapasalamat kay Senator Jinggoy Estrada dahil tinawag niya itong kakosa dahil nga magkasama sila dun sa kinasuhan ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Habang pinasalamatan din niya at pinapurihan si Senator Juan Ponce Enrile, ang sinabi Villa ay isa raw ultimate statesman itong si Enrile. Samantala narito naman at panoorin ninyo ang ilan sa mga naging reaksyon ng mga kasamahan sa Senado ni Senator Bong Revilla Jr. Kaya lang, ang gusto ko sa speech niya, yung wala na siyang, hindi na siya nakisama pa sa batuhan ng pagbibintang. Sabi nga niya, nagpunta siya sa Holy Land, napag-isip-isip niya, no? So, at least kung ano man yung sinasabi niya, yun din ang kanyang ginawa. Okay po. Ma'am,
Ako unang tumawag sa kanya. Dito sa mga kind words na sinabi niyo ko kanina tungkol sa inyo. Well, I'm truly grateful. Hindi naman ito yung huling laban namin. Malayo pa ito. Sir, do you plan So, nagpapasalamat ako sa kanya. Whether I deserve it or not, nagpapasalamat ako. Sir, do you plan? Samantala, nagpahayag din ng kanilang kahandaan si Senators Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada na magpalabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest anumang oras mula ngayon. At sinabi pa nga ni Enrile na naka-impake na siya ng kanyang mga gamit. At sinabi rin naman ni Senator Jinggoy Estrada, inyong nga din narinig na handa rin siyang harapin kung ano man ang mga maaaring mangyari sa susunod na linggo o ngayong linggo. At yan ang latest mula dito sa Senado. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez. Sam, dalawang katanungan lamang. Una, ano ang sitwasyon sa labas ng Senado? Narinig po natin na merong mga taga-suporta ng mga senador ang pumunta dyan at mukhang nagrarally para ipakita yung kanilang suporta. Tama ka dyan, Attorney Mark. Kanina nga bandang, if I'm not mistaken, around after lunchtime, meron ng mga dumarating dito na protesters sa labas ng Senate dahil yun nga, pinagpoprotesta nila itong yung sinasabi nilang inosente naman daw si Senator Bong Revilla Jr. na mahal daw nila si Senator Bong Revilla Jr. at hindi rin daw matitinag ang kanilang pagsuporta sa nasabing senador. At kanina nga sa katunayan, after nung privilege speech ni Senator Revilla, ay bumaba itong mag-asawang si Senator Revilla, si Congresswoman Lani Mercado upang makisama sa kanilang mga taga-suporta at hindi naman gaano nagtagal at wala rin naman masyadong nasabi si Senator Revilla sa kanila, pero talagang naghihiyawan yung mga tao dun sa labas ng Senado. Pero hindi rin naman sila ganun karamihan at wala rin naman naging violent acts na nangyari habang nandito sila sa Senate premises. Attorney Mark? May rules ang Senado hinggil sa pagsuspende ng mga miyembro na may kaso. May balita ba na magbibitiw sa kanilang posisyon itong mga kinasuhan o masususpende? Kanina natanong natin si Senator Revilla kung may balak ba siyang mag-resign, sinabi niya wala raw siyang balak mag-resign. Pero under the plunder law kasi, automatically suspended itong mga senators na kakasuhan ng plunder. So once siguro na i-raffle na yung cases, baka magpalabas na rin ng order ang Sandigan Bayan na masuspend sila. Pero matatandaan din natin na sinabi ni Senate President Franklin Drilon na hindi permanent suspension itong ipapataw senators, kumbaga 90-day suspension. Meron daw isang Supreme Court ruling na hanggang 90 days lamang pwedeng masuspend itong mga senators na kakasuhan ng plunder o yung mga nakasuhan na nga ng plunder. Maraming salamat.